Isang linggo nga kami sa probinsya kaya ito natambakan tayo ng trabaho. Hello si kayo namin, Nanay Duday. Araw nga ng Tuesday ngayon at walang pasok sila Tuti kaya sinamantala ko na ang pagkakataon. Mag-general cleaning tayo. Bago nga sumikat ang araw ay inunahan ko na siya. Gumising na ako na maaga at naglaban na ako. Mas wise si Baharing araw, aba mas wise din ako. Pagkatapos ko nga maglaba ay saktong nagising na si Tupi kaya sinumahan ko na siyang kainin ang kanyang paboritong donut. Paborito ko pala, Charit. Pagkatapos nga namin mag-almusal ay niready ko ng aming tanghalian. O diba, ang bilis, Chari. Pagkatapos ko nga i-ready ang aming tanghalian ay bumili muna ako ng bagoong at kalamansi sa tindahan dahil nakalimutan kong bumili sa palengke. Napakabait naman ang may-ari ng tindahan dahil binigyan niya na sa akin ng bagoong. Nung last na bumibili ako is binigyan din ako. So lagi na naman ganito binibigay sa akin ng kanyang mga paninda. Sobrang kapal na ng mukha ko. Pagbalik ko nga sinunod ko namang ayusin ang aming higaan at tinanggal-tanggal ko yung mga sampay dati dahil matatambakan na naman ako ng tutupiing damit. So pagkatapos nga iyan is kinulit ako ng batang ito is hindi pa niya kasi natatry mag-trick or treat kaya tinuruan ko siya, nilagyan ko siya ng candy na Mentos. So ito na nga, nilabas ko na nga yung mga binili kong vitamins niya at mga kachalis para sa aking galis. Tinry ko nga gamitin ang crumbs na ito kung gagana ba sa aking buhok na sobrang kapal. So after nga niyan is yung dalawang drawer na to is nabili ko lamang sa halagang 139 drawer, hindi pala drawer Tupperware, Cherry. Sa sobrang pagod ito, mali-mali na ang sasabi ko. Pero ang totoo talagang gusto kong bumili ng drawer. Charit. Pagkatapos ko nga ayusin ang mga biskwit na babaunin ni Tupi sa kanyang pagpasok. Kaya ito naman ang sinunod ko habang nagluluto. Gumawa ko ng sili na binabad sa suka dahil naubusan na kami. Sobrang mahal pala ng sili ngayon. Kukunti lamang ito 10 piso na. Dati isang kalahating plastic 10 piso na. Kaya matatapos na ang sili na aking ginagawa. Pinuno ko na ng suka para naman sulit na. Nagtira nga pala ako ng isang sili para sa sasawan namin sa magiging ulam namin mamaya na tilapia. At ang partner ng bagoong ng dahon ng kamote. Pagkatapos ko nga gumawa ng sasawan ay hinahon ko na ang kamoting nila. Para naman makapag-ready na ako bago kami kumain. After ko nga i-ready ang lahat is ito naman ang sinunod kong ginawa. Inayos ko yung kape na aking kinaaadikan. Ito na lamang ang aking bisyo sa ngayon kaya inayos ko siya para madali kong makuha kung sakali. At nililisan ko na rin ang lalagyan namin ng mga toothbrush, sabon dahil punong-puno na siya ng sabon na tumutulo sa lalagyan. Hindi ko na nga magawang magpahinga dahil tinitingnan ko pa lang itong bayis. Ang dami ko pang susunod na gagawin dahil pasok na naman bukas. Pagkatapos nga niyan ay nilinisan ko naman itong aming mga jealousy at saktong dumating ang parcel nito kaya yan pinaliguan ko na siya para naman maklaro na siya mag-isa at hindi niya na ako. Ipinasok ko na nga pala yung mga ibang sampay na natuyo na para in case na umulan is hindi na ako mahirapang magbabala. Pagkatapos ko nga magtanggal ng sampay at pagkatapos namin kumain ay naghugas na nga ako ng pinggan at naglagay ng tubig para sa ref at susunod ko nang gagawin itong lamesa ay may makeover ko siya. Pagkatapos pero hindi naman natatapos. Hindi na nga kaya yan tingnan itong aming lamesa kaya binilhan ko siya ng mumurahing tablecloth lamang para naman maganda siyang tingnan kahit dito maliit lang kasi itong space ng aming bahay pero ang daming gamit kaya hindi ko na alam kung saan ko ilalagay. Ang hirap din kasi humirap sa kapitbahay kung ipagtatapon mo ang mga ito kaya hanggat pwede pang gamitin aking tinatago kasi sa susunod kakailanganin mo rin lang. Ito nga pala yung nabili kong tablecloth sa halagang 120 pesos. Ang kapal-kapal na niya. Ang haba pala niya para siya sa round table so okay lang tinupi ko na lang siya. Pagkatapos ko nga ilagay itong tablecloth is binalik ko na rin ang kanyang mga gamit. Pinagtatapon ko na itong mga hindi nagagamit dito at walang laman para naman mabawasan kahit papaano. Dahil wala nga kaming space is wala akong no choice kaya gawa na lamang ako ng patungan nitong oven para naman mailagay ko yung mga ibang gamit. Naghanap na lamang ako ng makapal na karton at itong mga eco bag na hindi ginagamit at ginamit ko tong stapler para maidikit dahil hindi dumikit sa scotch tape. So pagkatapos ko ang ayusin ito is ginawa ko na siyang patungan. Pagkatapos ko ang ayusin ng lamesa is pinunasan ko na itong bamboo back nito at medyo mabigat-bigat na siya. Ilan kaya natin itong bubuksan at nilagay ko na rin itong binili kong cutlery na storage na pinaglagyan ko ng toothbrush sa aming CR para naman hindi nalalaglag. At ganyan ang ginagawa ko sa aming toothpaste, iniipitan ko para isang pindot mo lang is lalabas na yung toothbrush. O di pagkatapos nga lahat ng yan ay hapon na kaya nilinisan ko naman itong cabinet sa taas ng kusina dahil sobrang dumi na. Nakaramdam na nga ako ng pagod kaya tinapay muna ako nagmerienda at ito namang isa is nagpaluto ng kanyang pansit. So nakikain na rin ako. Nagtimpla na rin ako ng aking kape. Kain po tayo, kape po tayo. Oo, kahit tumatagatak ang aking pawis ay nagkakape ako sa hapon mga kanay. Nakasanayan ko na siya. Para na akong matanda. Hala, papunta na tayo doon going there. Charit. Kahit hapon at sobrang inis nagkakape talaga ako. After ko nga magmerienda is habang meron pa akong kape, kinabit ko na itong mga poster na binili namin na kinuha nito pinabinudol niya sa akin nung last time. Pinagdidikit ko dito sa wall para naman kanyang makita araw-araw kapag dito siya nakapwesto sa kanyang carpet. So habang busy nga ako nagdidikit ng kanyang mga poster ay meron naman ditong nambubuto sa aking merienda. Inuubos siya ng aking merienda. At para maitulong siya is pinagpipindot ko yung cellphone sa kanya. Sabi ko i-post niya, ganyan-ganyan. Hindi ko na alam kung ano ang kanyang ginawa. Ang hirap kanyang turuan sa una dahil hindi ko alam kung paano ma-explain yung post yung dalawang line at yung red na pipindutin. Kaya ayan, hinayaan ko na lang siya. So ayan, patapos na nga ako. 4 na nga lang itong binili ko. Binalik ko yung iba dahil yung iba is alam ko is kabisado niya na. Ito kasi is pa niya masyadong. Binuksan ko na nga itong binili kong storage at tuwang-tuwa ako dahil may siyang freebies na 4 na bowl at 2 ito pang rice ata to. At nilagay ko na nga itong requirement nila sa school, ang health kit nila sa school. Kaya ayan, tapos na. O diba, meron pang checklist. Nalobat na nga ang aking cellphone dahil buong araw na ako naglilinis. Kaya ito, sumunod ko namang linisan ang kanyang pwesto sa carpet niya. Kaya
nagpatulong na lang ako sa kanya dahil ayaw niyang matulog. So nagdikit-dikit na rin pala ako nito para sabitan ng mga laging nahuhulog na gamit. Inabot na nga ako ng alas 6 kaya tinigil ko muna at bukas na ulit. At ginabi na nga ako at hindi na ako naligo. Thank you po sa panonood. Sa mga hindi pa po nakapalo sa akin, pakipalo na lamang po ako para magkita-kita ulit tayo dyan sa Sublaya video. Kita-kita tayo dyan sa Sublaya video. Bye-bye!